Magandang gabi mga mahal na kaibigan. Kaya ngayon ay mayroon tayong napaka-interesanting paksa para sa mga nagnanais na mabuhay ng mas matagal. Sa tingin ko, meron sa inyo ang mga ganito. Kaya, paano natin mapapahaba ang ating buhay upang mabuhay ng mas matagal, mag-enjoy at pensyonado na, at maglibang? Lahat ay ganon ang nangyayari. Paano nating mapapahaba ang ating buhay? Maaaring hanggang 150 taon, hanggang sa magsawa tayo. Magsasawa tayo pero magpapatuloy. Kaya, simulan natin ang kwento ito. Noon, may isang kaso noon sa China. Noong 1987, sa rehiyon ng Yunchuan ng Autonomong Distrito ng Beijing, 3 residente ang nanirahan. Kung Lao, Liu Kang at ang kanilang pinsan na si Shansung. At ang Pangulo ng Komunistang Partido ng China noong panahong iyon ay si Jiang Zemin XVII. Nagpasya siyang batiin ang mga mahahabang buhay na ito sa gabi ng nalalapit na halalan at magbigay sa kanila ng mga magandang regalo, tulad ng juice extractor, coffee pot, at vacuum cleaner. At nagtungo siya sa probinsyang ito. At doon, sa kabuuan, ang lahat ng delegasyon ay pumunta doon. At sila'y namangha. Sa kabuuan, binunyag nila ang sikreto ng kanilang mahabang buhay. Ibig sabihin, nalaman kung paano sila nabuhay ng 150 taon. Ibig sabihin, sa wakas, sa kanilang usapan, binunyag nila ang kanilang sikreto. At malalaman ninyo ang sikretong ito sa dulo ng video, kung mayroon kayong pasensya na manood. At ngayon, pag-uusapan natin kung anong mga ehersisyo ang maaaring magpahaba ng ating buhay, at kung ano ang epekto nito. Marahil, narinig ninyo na bawat minuto, bawat segundo na hinihinga natin, nag-i-inhale tayo ng hangin, nag-i-exhale tayo ng hangin. Ito ang proseso na paulit-ulit. Sa sandaling tayo'y tumigil sa paghinga, agad tayong mamamatay. Muli tayong magsisimulang huminga, marahil muling tayong nabubuhay. Dalawang yugto ng paghinga, pag-inhale at pag-exhale. Mayroon ding delay sa paghinga at madalas na nagdudulot ito ng mga problema. Mayroong mga kalamnan para sa pag-inhale at mayroon ding mga kalamnan para sa pag-exhale. Maraming iba't ibang teorya tungkol sa kung kailangan mong huminga gamit ang iyong dibdib. Kailangan mong huminga gamit ang iyong tiyan na ito ang tinatawag na lalaking tipo ng paghinga. Babaeng tipo ng paghinga sa dibdib. At sa simula, subukan natin itong suriin. Isa ka bang lalaki o babae? Ilagay ang isang kamay sa iyong dibdib, sa pagitan o sa pagitan nito. Ilagay ang isa pang kamay sa iyong tiyan at huminga. Tingnan kung ano ang gumagalaw sa iyo. Pagkatapos ay malalaman mo kung ano ka, isa ka bang lalaki o babae. Kung ang iyong dibdib at tiyan ay gumagalaw, ito ay nangyayari ngayon sa World Health Organization. Sa mga bansang Europeo, ipinapakilala nila ang 3 kasarian. Ngunit hindi ito ganun. Imposibleng maghati sa pamamagitan ng paghinga. Hindi mo matutukoy. Dapat ay may iba pang mga palatandaan. Sa pangkalahatan, tingnan mo. Mayroong ganitong klasikong konsepto ng abdominal at chest na paghinga. Mayroon ding diaphragmatic na paghinga. Ano ba talaga ito? Paghinga sa dibdib. Ito ay nagpapahiwatig na mas gumalaw ang chest cells. Ang paghinga sa tiyan ay kung saan mas lumalabas ang tiyan at ang diaphragm ay mas aktibo. Kaya ito ay tinatawag na paghinga sa tiyan. Kapag ang tiyan ay gumagalaw ng ganito, ibig sabihin mas nagtatrabaho ang diaphragm. At sa simula, gawin ang ganitong uri ng pagsusuri. Sa tingin mo, gaano ito kahalaga? Sa pamamagitan man ng paghinga sa dibdib. Ngayon ay huminga ka. Kahit na sa pamamagitan ng paghinga sa tiyan, kung ano man ang gusto mo, huminga ka at bilangin kung ilang segundo mo ito ginawa. Kahit na paano mo man ito gustong gawin. Sa pamamagitan ng paghinga sa tiyan o sa dibdib, bilangin kung ilang segundo ang iyong pag-inhale. At bilangin kung ilang segundo ang iyong pag-exhale. Maximum, hanggang sa kaya mo. Isulat sa mga komento ang mga numero na nakuha mo. Ngayon ay gagawin mo ito ngayon
at ulitin ito pagkatapos ng gagawin natin ngayon. Kaya, ayon sa kamakailang datos mula sa Yadrinsky Institute of Longevity Study, lumilitaw na ang pagpapataas ng volume ng pag-inhale at pag-exhale kahit ng 1 sentimetro ay nagdaragdag sa iyo ng 3 hanggang 4 na taon ng buhay. Isipin mo, 1 sentimetro ay katumbas ng 4 na taon ng iyong buhay. 20 sentimetro ay 80 taon. Sa madaling salita, maaari mong patuloy na pahabain ang iyong buhay. Paano ito gawin? Hawak mo na ang mga numerong ito. Dagdag pa, kung talagang seryoso ka, kunin mo ang 1 metro at sukatin ang iyong dibdib. Mag-inhale at mag-exhale ka at tingnan mo ang pagkakaiba. Kailangan mo itong i-develop ang palakihin ang pagkakaiba nito hanggat kaya mo. Kaya, ayon sa pananaw ng karamihan ng mga tao, upang mas makapag-inhale, kailangan mong mas mag-inhale gamit ang iyong tiyan o gumawa ng mas malalim na huminga gamit ang iyong dibdib. Ngunit ang pinakakawili-wili ay kapag sinimulan nating gamitin ang mga kalamnan ng paghinga na ito na gumagawa ng paghinga, ang paghinga ay agad na nagsisimulang mabigo. Halimbawa, sa pisikal na pagkapagod, kapag sinimula ng isang atleta o isang hindi atleta, sinuman, na gamitin ang mga kalamnan na mas gumamit ng hangin, ang mga kalamnan sa paghinga ay nabibigo. Ibig sabihin kung titingnan natin ang isang trained na tao, sa panahon ng pisikal na pagkapagod, meron siyang tiyak na siklo ng paghinga at palaging mas matagal ang pag-exhale kaysa sa pag-inhale. Ngunit habang pisikal na pagod, habang nagpapahinga, walang espesyal na kahalagahan ang pag-inhale at pag-exhale. Ngunit ang pag-exhale ay palaging medyo mas mahaba kaysa sa pag-inhale. Ngunit sa pisikal na pagkapagod, hanggat kaya nating tiisin ito, ang ating exhale ay palaging mas mahaba. Ito ay ang pag-inhale at ang pag-exhale ay magiging mas mahaba kaysa sa pag-inhale. Halimbawa, ganito kahaba ang pag-inhale, ang pag-exhale naman ay ganito kahaba. At kapag ang pag-inhale ay naging pareho, halimbawa, pareho sa pag-exhale dito na nag-uumpisa ang paghingal. Dito ay kinukulang na tayo sa oxygen. Kakulangan sa oxygen, dito ito nag-uumpisa. Sa ganito mas lumalagpas pa ang pag-inhale, mas mahaba, mas mahaba kaysa sa pag-exhale. Magkakaroon na ng paghingal na mas malala, ang kakulangan ng oxygen ay mas lumalala. Ngunit may mga tao na may bronchial asthma. May mga kronikong sakit sa baga, halimbawa, tulad ng bronchial asthma, chronic bronchitis, bronchiectatic lung disease, emphysema, kung saan ito ay nagde-develop. Ibig sabihin ang chest cell ay nag-e-expand. Ito ay nagiging parang barrel dahil hindi sila nag-exhale at sinubukang mag-inhale. Kaya ang chest cell ay nagiging napakasama. Hindi nila mailabas ang lumang hangin at sinusubukan nilang humigop ng bago, kaya ang kanilang chest cell ay nagiging malaki, nag-e-expand, at ang kanilang mga kalamnan sa paghinga ay nagiging patuloy na lumalakas, habang ang kanilang mga kalamnan sa pag-exhale ay nanghihina, at ang kanilang chest cell ay nawawala ng elasticity. Ibig sabihin, ito ay dapat na lumiit habang nag-e-exhale at sa ideal, ibig sabihin, ang pag-exhale ay isang malakas na kilos. Sa pag-exhale ay gumagawa tayo ng puwersa upang ang lahat ng hangin ay mailabas mula sa baga at pagkatapos ay sa mag-relax sa mas maikling panahon. Ito ay pumapasok doon dahil lamang sa pagkakaiba ng presyon, baka ito ay pisika. Ito ay mas komplikadong bagay na. Sa madaling salita, buong puwersa tayong nag-e-exhale at inilalabas ang lahat ng hangin mula sa ating mga baga at pagkatapos, upang mabawi ito, tayo ay tumitigil sa pag-exhale at ito ay bumabalik doon. Ito ay maaaring ihambing, tingnan, kung paano huminga ang mga mahuhusay lumangoy. Kung nakita mo kung paano sila lumangoy, sila ay lumalangoy ng ang kanilang ulo ay nasa ilalim ng tubig at sa buong oras na ito sila ay nag-e-exhale, 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 at pagkatapos ay gumagawa sila ng maikling hinga nang wala pang 1 segundo. At sa panahong ito, ang kanilang malalaking baga, tulad ng nabasa ko, ay pwedeng ispread sa isang football field. Lumalabas na pwede kang maglaro ng football
sa mga baga ng isang manlalangoy. At dahil doon, tuluyan niyang ine-exhale ang lahat ng hangin. Saglit na tatagilid, iaahon ang dulo ng kanyang bibig sa tubig. At sa maliit na butas na ito, makakapag-inhale siya ng maraming hangin. Hindi ka kailanman huminga ng ganitong dami ng hangin sa buong buhay mo tulad ng ginawa niya. Bakit? Dahil mahusay siyang mag-exhale. At kung hindi ka mag-exhale, wala kang mai-inhale. Mayroong isang kwento sa China kung saan ang isang estudyante ay lumapit sa kanyang guro at sinabi, "Turuan mo ako." At sinabi sa kanya ng guro, "Hanggat hindi mo natatapon ang lumang tsaa mula sa iyong tasa, hindi mo mailalagay ang bago roon." And sinimulan niya itong ibuhos. Natapon ito. Kailangan mong ilabas muna ang lumang tsaa upang mailagay ang bagong tsaa. Ganun lang. Ngayon, sa kabuuan, ito'y interesante. Pero, ano ang gagawin ngayon? Paano natin palalakihin ang hiningang ito? Marami sa atin ang naniniwala na para lumaki ang ating paghinga, kailangan nating mag-inhale at mag-exhale ng mas marami. Sa pag-exhale, kailangan mong gawin kilos na ito, ganito, sa ganitong paraan. Sa kilos na ito, kapag pinalobo mo ang mga chest cells gamit ang tiyan, gagawin mo ang kabaligtaran na kilos. Subukan ninyo ito sa inyong sarili. Kapag pinalobo ninyo ang iyong chest cells, hindi ka masyado makakapag-inhale ng maraming hangin. Paano mo ginawa ang iyong unang pagsusuri? Ano ang mga numero mo? Mayroong dalawang kalamnan na nagpapatakbo sa ating paghinga. Ito ang maliit na dibdib na kalamnan at kapag sinusubukan mong palubihin ang iyong ribs dito, ito ang ginagawa nito. Kung titingnan mo, ito ang chest at ang pork. Hindi masyado gumagalaw ang ribs cartilage kaya marami rito. Hindi ka makakapag-inhale ng marami rito. Kung titingnan natin mula sa likod, dito, makikita natin ang mga joints sa pagitan ng mga ribs at ng vertebrae. Ang mga joints na ito ay hindi sila basta-basta ginawa na ganoon. Sila ay dapat na gumalaw habang ikaw ay humihinga at kapag sinusubukan mong mag-inhale ng buong dibdib at pagdikitin ang mga balikat. Sa puntong ito, nai-strain mo ang rhomboid muscle at ang shoulder blade ay lumalapit sa vertebrae at hindi pinapayagan ang mga joints na ito na gumalaw habang ikaw ay nag-i-inhale. At ang ritmo ng paghinga ay dapat na ganito na sa panahon ng pag-inhale, ang rhomboid muscle ay hindi dapat maging tense tulad ng sinusubukang gawin ng marami. Sa kabilang banda, ito ay dapat na nakarelax. Ito ang inyong ikalawang pagsusulit. Subukang huminga ngayon. Pagdikitin ang mga shoulder blade, huminga ng todo hanggat kaya mo. Maikli para sa iba, mahaba para sa iba, pero hindi sobrang haba. At pangalawa, gumawa ng kilos na paharap gamit ang mga balikat at huminga. Tingnan mo, magkakaroon ba ng pagkakaiba sa kanila? Pero bago ito, huwag kalimutan na mag-exhale bago mag-inhale. Ito ang unang ehersisyo. Ganito ito. Ibig sabihin ito ang unang ehersisyo. Huwag pansinin ang haba ng iyong pag-inhale at pag-exhale. Habang nag-i-inhale, gumawa ng paggalaw sa iyong mga balikat pasulong. I-relax at i-stretch ang iyong rhomboid muscle. Habang nag-e-exhale, pagdikitin ang iyong mga balikat sa likod. Habang nag-i-inhale, ang mga balikat mo ay umaabante. Habang nag-e-exhale, ang mga balikat mo ay umaatras. Ibig sabihin sa ehersisyong ito, kakailanganin natin ng pader. Tumayo ng malapit sa pader habang nag-i-inhale. Ito ang unang ehersisyo. Ang pangalawang ehersisyo. Para sa ehersisyong ito, kailangan natin ng pader. Tumayo ka malapit sa pader at sukatin ang distansya sa pagitan ng iyong dibdib at pader. Tingnan kung ano ito. At ngayon, huminga ka na parang hindi natin ito ititrain. Mali maintindihan lamang ang pagkakaiba. At habang nag-i-inhale, ang iyong chest cell ay lumalapit sa iyo dito, sa pader. At sa ganitong paraan, ang mga paddle ay nagkakabit. Mali ang galaw na ito. Hindi ito ang kailangan natin. Ngayon pangalawa, huminga ka at umusog papunta sa likod. Gumawa ka ng kilos. Ibig sabihin, ilalayo mo ito habang humihinga malayo sa pader. At habang nag-e-exhale, wala kang gagawin. Ibig sabihin, habang nag-e-exhale, patigasin mo ang tiyan. Huwag mong galawin ang iyong dibdib at hilahin mo lang ang iyong tiyan habang nag-e-exhale. Ngayon, huminga ka ulit.
Ibig sabihin, habang nag-i-inhale ka, ang iyong spine ay dapat na parang bahagyang lumobo. Hindi sa pag-inhale, ngunit sa mga gilid ng iyong likod dapat may kilos sa pagitan ng mga shoulder blade. At habang nag-e-exhale, ang tiyan ay gumagana. Sa panahon ng pag-exhale, ang lugar na ito ay bahagyang umaatras. Sa panahon ng exhale, ang tiyan ay umaatras. Ang ehersisyong ito ay nagpapahintulot sa iyo na maibalik ang tamang paggalaw ng kalamnan ng spinal cord habang humihinga. At ito mismo ang dapat na mapanatili mo sa pisikal na pagkilos. No, sa sandaling ang ritmong ito ay mawala sa iyo dahil sa pisikal na stress, ang stress ay mas mapupunta sa mga kalamnan ng pag-inhale kaysa sa pag-exhale. Doon ka mawawalan ng kakayahang magpatuloy at doon ka rin kukulangin ng hangin. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa pagkapagod dahil para sa ilan, sa 2 hakbang lamang, hindi labis na pagkapagod. Para sa ilan, ang 2 hakbang ay nakakapagod na. Kaya para sa mga nakakaya pa rin manood hanggang sa huli ng kasunod na kabanata, ibig sabihin nakilala ng matatanda si Xi Jinping. At nakikita niya na ang mga matatandang ito ay hindi talaga matatanda. Dapat sila ay may edad na 150 taon. Ang isa doon ay 40 taon, ang isa naman ay 35 taon. Ganun lang. Iniisip niya ano kaya yun at ano sa palagay ninyo ang nangyari. Lumalabas na, yung matatandang iyon, yung 3 na pinuntahan nila, namatay na pala sila doon 100 taon na ang nakakaraan at ang mga ito ay kanilang mga apo. Mga apo sa tuhod at para lamang makakuha ng kanilang pensyon, hindi nila sinabi na namatay na sila. At sila ay tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng koreo sa bayang iyon. Ganito iyon mga mahal kong kaibigan hanggang sa ating susunod na pagkikita.